Enero 13, alas 4 ng hapon, nandito po kami sa Palestina Creek sa bahagi po ng barangay Yuson. At nandito po kami mismo sa Taron na kung saan ay mababa po kumpara po sa kabilang Taron na tinasa na papuntang San Agustin. At ating po makakapanayam sina Kapitan Carling Castro at si Kagawad Lucio Mina para ipaliwanag pa po itong kahilingan nila na taasan din. Ito pong pinalulugra po namin ngayon. Magandang hapon, Kap Carling. Magandang hapon din po. Opo, magandang hapon din, Sek Lucio. Magandang hapon din kasama din. Opo, pakipaliwanag po yung inyo pong kahilingan. Base po sa aming pinasok na kahilingan po sa DPWH nung pizza noon, nung Friday. Itong nakaraang Friday lang po ay nakasaad po sa aming request dun sa sinasabi naming paapaw, yung luwang na siyam, at kasama po itong taron na ito na iaayos na dahil po ito mababa ho itong lugar na ito hanggang dun po sa may kawayan na yon, lampas pa ho ron yung pangpangho na yon, yung natatanaw ho yung tapat ng mga baka na yon na gawi ho ron dito sa sakop ng Yuson ay mababa ho, pilapil lang ho ang kwan doon. Kaya ito pagka hindi kayang higupin nung gagawing spillway na yon, aapaw ho dyan, babaha ho dito sa parte ng sakop ng Yuson. Kaya yun ang hinihiling namin sa department sa DPWH sa dinala naming resolution petition na kung maaari ay gawin ito na katulad din sa ginawa dyan sa kabila ho, para kung yung tubig ay hindi aapaw dyan, dito rin ay hindi aapaw. Dito ho ang aapawin pagka hindi po magawa ito. Tanong natin kay Kagawad Lucio Mina. Kagawad, hindi po ba ito pong rehabilitasyon ng Palestina Flood Control, may phase 1, phase 2 at phase 1 ay ito nga pong paghukay sa loob ng Palestina at pagtataas ng Tarondon. Hindi ba yan sakop nung sinasabing phase 1? Sakop nyo ito lahat kasama Diego dahil katong barangay nga ito, Yuson, San Agustin at Bagong Baryo. Ito nga yung request namin na nakita namin na diferensya, yung pag-aayos pa, patasin pa ng konti naman itong Taron dito sa sakop ng Yuson, papunta ron dun sa sinabi ni Kap kanina na mababa, halos pilapil lang. Na kung yung luwang ng spillway na 8 sinasabi nila ay talagang kung talagang talagang aapaw kung hindi ayusin naman itong dike, itong Tarondon na ito na sinasabi natin. So, kaya ito hindi lang basta taasan ng konti pero i-scrap, patagin. Patagin at nang madaanan ng mga sasakyan, hand tractor, reaper, at mga gamit pansaka ng mga magsasaka rito sa sakop ng Yuson. Dito lahat dumadaan para masaka yung mga bukid dito sa tabi ng sapa. So, ibig sabihin po, ito bahagi po ng tinatawag nilang gagawing ecotourism. O, ganun yung bahagi konsepto. Po nung mismo rehabilitation, phase 1. Phase 1. So, masasabi bang back job to? Maaari. At ito nga, hindi naman na-dredge na mabuti, hindi naman naalis na mabuti yung mga damo sa sapa. Yung sabi nila na i-dredge yun, palalalimin, naroon pa rin naman, hindi naman naalis yung lupa riyan sa loob ng sapa. Kaya ito lang, itong gitna lang at pinalalim. Itong mga pampang, itong mga gilid-gilid, hindi naman na-dredge, hindi naman naalis yung lupa. Wala rin niya silbi at yun lang gitna naman yung lumalim. Makitid. Kaya nakikita natin na parang wala ring silbi kung ganoon. At dapat sana ito ay malinis, maalis yung mga sobrang lupa riyan sa loob at dito maitambak na rito para ma-develop itong Tarondon na ito. Yun lang nakikita namin. Ayan.
Pakiusap po ninyo sa DPWH po ang may proyekto po nito eh. Sige po. Nagpunta naman na kami sa DPWH sa kausap namin si Engineer Homer Garcia at ito nga yung isang request namin at naokihan naman niya na natataasan, aayusin itong tarondon na ito at yun naman ang naging usapan. Kaya ito nga ginigising natin, baka makalimutan at kasama ito sa request na inukihan ng DPWH. Kaya dito tayo nag-on the spot ocular inspection para makita ng mga kababayan natin, mga kababaryo, itong ginagawa, itong request namin at kailangang ma-develop. Maraming salamat. Maraming salamat kasama Diego. Sana mapakinggan at maipatupad yung naging usapan.